Magandang buhay po sa atin mga kapatid na mga pig farmers, tsaka sa mga viewers po. Kamusta po kayong lahat dyan? Sana nasa maayos po kayong mga kalagayan. Ngayon po ibabahagi ko po sa inyo yung amin feeding program, no? Feeding guide. At saka kung ano pong klaseng feeds ang amin mga pinapakain dahil marami pong nagtatanong sa atin kung ano daw brand yung atin mga pinapakain na feeds at kung paano daw po yung atin feeding guide. Ngayon po ipabahagi ko po sa inyo yon at saka kung saan po natin binibili yung ating feeds. Kung saan ako bumibili, kung pupunta po ako mismo sa planta ng feed sa Bulacan at doon po ako bumibili para mas makamura po tayo. Simula na po tayo. Ito pong mga nakikita nyong ito, mga bake po ito na mga nagpi-pre-starter na. Mga kumukonsumo na po itong mga to ng mga 200 grams per day bawat isa. Ayan po yung ating ginagamit na pre-starter. Isang super premium na pre-starter. Gawa po yan ng Checkers, no? Ayan po, Chesapeake per premium. Pagka po pala nasa late stage na po sila ng pagkain nila ng pre-starter, tinataasan na po natin yung kanilang pagkain na hanggang 400 to 600 grams bago po sila lumipat naman sa starter. Para po pag nag-starter na sila nasa mga 600 grams daily na po yung kanilang intake. Itong mga to mga nasa mga pre-starter pa rin po yan mga yan. So, ganun po yung amin ginagawa sa amin mga big na nagpi-pre-starter. Ito naman po mga nakikita nyong ito, mga nasa ano na po ito mga to, starter stage na po ito mga to. Bali, pag nag-start na po sila mag-starter, kumakain na po yan ng mga 600 grams to 700 grams. No? Bali, ang 300 grams in the morning, bawat isa po yan, no? Tapos, mga 300 grams na naman po yan sa hapon. Kakain po yan ng tigi-isa-isang starter. Ngayon, bago po yan lumipat sa growers, siguro mga dalawang sako pa, no? Mga dalawang sako pa. Dahan-dahan na po namin ni-increase yung kanilang pagkain hanggang sa makapag ano na po yan ng mga 1.5 kilos per day. 1.6 kilos, ganyan. Pagkalipat po nun sa growers, 1.6 kilos na po kagad yan per day ang bawat isa ang kanilang start na pagkain. Mga 800 grams sa umaga, 800 grams po sa hapon, ganon. Tapos, i-increase na po yan ng i-increase hanggang sa mga mag-1 kilo na po yan sa umaga, 1 kilo sa hapon. Tapos pagka mga alos 2 weeks na lang po yan bago ibenta or pakunti na lang po yung kanilang natitirang feeds, sinusubungan na po namin yan yung bali ginagawa na namin hanggang mga 2.2 per day po, 2.2 kilos per day bawat isa na growers ang pinapakain na po namin sa kanila hanggang 2.4. Yun po yun na sinusubungan na po yan yung mga pambenta na malapit na po silang ibenta. Hindi na nga po pala kami gumagamit ng finisher. Bali ang ginagawa po namin pagka ano na po kami pag grower stage na po kami, gumagamit po kami ng 2.5 sakong growers bawat isang baboy po. So, pag naubos na po nila yon ng tigda 2 sakong kalahating growers, bebenta na po yan namin. At yung amin pong ginagamit na growers, magandang klase din po, super premium hog growers naman po. Kaya, maganda po yung kanilang quality. Ito pong mga nakikita ngayon to, yung mga nag-growers na po ito. Kung mapapansin nyo, hindi po pantay-pantay yung laki. Kasi po tatlong baboy po ito, 3 batch po ito. Yung malaki pong yan, yan po yung natira kasi mga kapatid niya ginawa po namin mga inahin, damalaga. Tsaka yung isa lang kapatid gagawin namin na boar teaser. Tapos yung 4 doon, yan yung mga magkakasinlaki po, magkakapatid po yan. Tapos kung mapapansin nyo, yung walang buntot,
ah, halo lang din po yan dyan. Mga nabansot po yan noon nung araw dahil hindi po yan, mga kasabay po niyan, mga naibenta na. Kala lang po namin mamamatay na yan, yung po maliit na yan. So matanda na po yan, yung isang maliit na yan, nakahalo lang po yan dyan. So tatlong ano po yan, tatlong batch po yan na mga baboy. Hindi po yan magkakapatid. Ito naman po mga ito, mga dumalaga po ito, mga gagawin po namin silang mga inahin. So ginagamit lang po namin dito, mga starter lang po. Hanggang sa una nilang paglalandi, tapos papakainin na po namin sila ng brood sow noon. Tapos susunod na nilang ginagawa po namin mga 3 beses na pinapalandi. Pangatlong landi po nila, doon pa lang po namin pinapasampa. Ito naman po yung ginagawa namin bore teaser. Ayan. Kailangan din po kasi meron tayong ganyan pag marami tayong mga inahin para yung panghi niya maamoy po, madali po sila maglandi. Ayan po, bali starter po yung kinakain ng mga yan. Ito naman po yung mga malapit ng ibenta. So kumakain na po ito ng mga 2.2 kilos per day. 1.1 sa umaga, 1.1 po sa hapon. Bali meron na lang po yung 2.5 sakong growers. Tapos bebenta na po yung mga yan. Nasa 85 kilos na po yung mga yan. Yung iba tumitimbang na pong 90 plus. So ayan po yung aming feeding guide sa aming mga patiners. Yun naman pong susunod na video sa mga susunod na clip sa mga breeders naman po namin, sa mga inahin, ang mga naglalactating at saka mga nagbo-brood sow. Ito naman po yung mga naglalactating natin, nagpapadedi po yan. Bali binibigyan po siya ng 1 kilo sa umaga, tapos 1 kilo po sa hapon. Kasi konti lang din po naman po yung mga anak niya. Meron po tayong isa dito na biik. Akala namin na inimatay na. At ang tagal po niyang ginigising, siguro binabangungot. At ayan, kinalug-alug na, tinapik-tapik. Ayaw pa magising, napakalalim ng tulog. Nakakatawa po yung ganito. Yan. Ito pong mga inahin naman po namin nasa gestating pen. Ang pinakapakain po namin sa kanila yung checker na hog brood sow pellet. Binibigyan po namin sila ng 3/4, no? Bawat isa po sa kanila. At inobserbahan din po namin yung kanilang tiyan habang palapit na po sila ng palapit na manganak, dinadagdagan po ng konti-konti nitong pagpapakain namin sa kanila. Hanggang sa minsan 1 kilo, gano'n, pag napakalaki po yung kanilang tiyan, no? Pag alam mong makikita nyo na marami pong anak, hanggang sa ilipat na po yan sa farrowing pen. So yan po yung amin feeding guide sa amin munting babuyan. Sa mga marami pong mga nagtatanong, ito po yung amin mga pinapakain sa kanila at yung feeding guide po namin.
Ito nga pala yung aking lumang bodega. Maliit na bodega para sa mga feeds. So tatanggalin na lahat itong mga ito niyan at ililipat na itong tambakan ng mga bodega, ng mga feeds dun sa bagong bodega malaki. At ito ay gagawin na itong kwarto para pag nag-hire ng panibagong tao, dito po siya kukwarto. Itong kabila nito ay kwarto. Ito nga pala yung amin mga ginagamit ng mga feeds. Yung aming starter pellet, no? Magagandang klase po, mga super premium na checks. Ito po yung ating mga ginagamit na lactating para po makita nyo na maayos. So checker po yung brand niya at ang pangalan po ng planta Agri Checkers Corporation. Diyan po yan sa Santa Maria, Bulacan. Yun po yung kanilang address sa Bulacan, Santa Maria, Bulacan. Malapit po yan dun sa sa Philippine Arena. Ayan naman po yung starter natin. Na puro premium po yung ating ginagamit. Pagdating po sa pre-starter, starter at saka sa growers, puro premium po ang ating ginagamit. At mangganda po ng resulta, nipis po ng taba. Masaya po yung ating mga buyer, ay yung mga talagang todo kumikita po sila. Tayo hindi masyado, yung mga buyers. Yan naman po yung pre-starter. Ayan, Chex Peak Super Premium. Dito na po natin sila nilalagay ngayon dito sa bagong bodega. Malayo-layo po yan doon sa baba sa mga babuyan. Kasi para nagpalagawa po ako dito para pagka dumadating ako galing sa labas, dito sila diretso. Yung sasakyan di ko na po kailangan dalhin doon sa baba. Yan, dahil delikado po. Na malapit po kasi yung isang maliit na bodega sa mga baboy. Dito malayo-layo po sila ng konti. So ayan po, tsaka workshop na rin po yan. At tsaka yung bodega nandyan siya. Ito naman po yung planta na pinagbibilyan natin ng feed sa Bulacan. Yan, bumibiyahe po tayo dyan sa Bulacan, tapos dadalhin natin sa Bataan. Yan, kinakargahan na po nila yung pickup. So ang nakakarga ko dyan nasa 22 sakong feeds ang naikakarga ko po dyan. At wala pa po tayong truck na para makakarga ng madami, kaya nagtsatsaga muna po sa pickup at linggo-linggong biyahe. Maraming po salamat sa panunod, sa inyong mga pagtangkilik, sa mga nag-like po, nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga makakapanood po nito na hindi pa po nakakapag-like and subscribe, please like and subscribe, and also hit the notification bell po. Thank you.